Napanood nyo na ba to? Pero bago ang lahat, shoutout muna sa atong solid na supporters na sina Rosalie Bernal ng Silang Caloocan, Wency Montalvo, Yusuke Siki ng Bulacan, Kate Lopez, Crisanto Balboa na anak ni Rocky Balboa, Desperado Crucilo, Rico Falconan, Enrico Ramirez na Matampuhin, Romel de la Cruz ng San Juan City, at Aiza Junaid. Maraming salamat mga buddy. Nagsimula ang lahat sa isang bodega ng mga medikal na supply sa Kentucky kung saan makikitang tinuturuan ng nakatatandang empleyado na si Frank ang binatang si Freddy para sa kanyang bagong trabaho at para magpa-impress. At habang sila ay nasa kanyang office, ay ipinagmalaki ni Frank ang isang sikreto na nakalagay sa kanilang basement. Walang iba kundi mga totoong bangkay na nakalagay sa mga selyadong tangke ng militar. Ayon sa kwento, ang mga ito ay aksidenteng nakuha mula sa isang insidente noong 1969. Ang insidenteng nagbigay inspirasyon sa pelikulang Night of the Living Dead. Subalit tila tinawanan lamang ito ni Freddy sa pag-aakalang nagbibiro lamang ito hanggang sa dito na siya idinala ni Frank sa isang basement at ipinakita sa kanya ang isang naaagnas na burat. Kaya't dito kinalabutan si Freddy at sinabing baka makalabas ito. Ngunit pinaalahanan siya ni Frank na huwag mag-alala dahil matibay ang pagkakalagay ng mga militar sa kanya sabay tapik nito sa pinaglalagyan ng burat. Subalit sa kamalasan sa isang malakas na tapik ay nabutas ang tangke dahil sa kalumaan na nito at bumuga ang isang misteryoso at nakalalasong gas na tinatawag na 2,4,5-trioxin virus. Dahilan upang agarang malanghap ito ng dalawang kumag at agad nawalan ng malay dahil sa kanilang katangahan. At nang magising na, ang mga ito ay tila huli na ang lahat dahil ang gas na nanggagaling sa tangke ay kumalat na sa buong bodega. At ang unang nabuhay, ang isang bangkay na nakasabit sa locker at isang aso na may kalahati ang katawan. At nang makita ito nila Freddy, ay labis pa itong natakot nang marinig nila ang isang bangkay na nagwawala sa isang kwarto na bunga ng kanilang kaugokan. At dahil wala na silang ibang pagpipilian, tinawagan nila sa telepono ang kanilang boss na si Bert upang magpatulong kung ano ang gagawin. At para maitago ang insidente, ay napagpasyahan nilang hulihin ito at pagputol-putulin ang mga parte nito. Subalit sa di inaasahan, ay gumagalaw pa rin ang mga ito gaya ng kamay at paa na tila hindi namamatay sa saksak sa utak tulad ng mga karaniwang zombie sa pelikula. At dahil desperado matapos na ang kanilang nagawang katalandian, ay dinala nila ang mga parte ng katawan sa kalapit na punerarya na pinapatakbo ng isang lalaking nagngangalang Ernie para sunugin sa krematoryo. Subalit nang makita ito ni Ernie na parte ito ng katawan ng Ota, ay nag-alangan ito hanggang sa biglaan siya nitong hinawakan sa paa na agaran nitong ikinagulat at ikinatakot. At dahil sa kakaibang nangyayari, ay pumayag na ito at isinagawa ang pagsunog nito. Ngunit sa pag-aakalang tapos na ang kanilang problema dahil wala na ang bangkay, ay makikita naman ang usok nito mula sa krematoryo na dahan-dahang umakyat sa langit at humalo sa ulap na bigla ang pagkasanhin nito sa isang maitim na ulan diretso sa katabing sementeryo kung saan nagpa-party ang isang grupo ng mga punk rock na kabataan na mga kaibigan rin naman ni Freddy na sina Scooz, Chuck, Casey, Trash, Spider, Suey at ang kasintahan ni Freddy na si Tina. At dahil sa napakatagal lumabas ni Freddy mula sa kanyang pinagtatrabahuhan, ay nagpasya si Tina na pumasok na sa loob ng bodega upang sundan ang kanyang boyfriend kung saan naglakad-lakad ito at naglibot hanggang sa mapadpad siya sa basement sa mismong lugar kung saan nangyari ang katangahan ni na Frank at Freddy. At nang mapansin ni Tina ang sombrerong pagmamay-ari ng kanyang kasintahan, ay nagpatuloy pa ito na bumaba sa basement at nakita ang bakanteng tangke na dati ay pinaglalagyan ng burat. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nagpakita sa kanya ang isang mukhang burat na zombie na sabik kumain ng utak ng Ota. At dahil sa matinding sindak ay napatakbo pa itaas ang dalaga. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang nasira ang isa sa mga baitang ng hagdan. Kaya naman nang makita niyang dahan-dahan nang lumalapit ang burat sa kanya, ay napilitan na lang itong bumalik sa basement at nagtago sa loob ng isang silid. Subalit
tila napakatalino ng burat na ito dahil gumamit pa ito ng kadena upang puwersahang mabuksan ang pinto at habang nangyayari ito ay nakarating na rin sa bodega ang iba pa niyang mga barkada upang magpalipas ng ulan at maya't maya pa ay narinig nila ang naghihikahos na sigaw ni Tina na nanggagaling sa basement kaya't agaran nila itong pinuntahan. Pagkababa nila sa basement ay laking gulat nila nang bumungad sa kanila ang burat na walang ano-ano'y agresibong umatake kay Sui at dahil sa nakakakilabot na tagpong kanilang nasaksihan ay labis na natakot ang magkakaibigan at nagunahan ng umakyat pabalik habang patuloy pa rin silang hinahabol ng mapanganib na burat. Samantala, makikita naman na muling bumabangon mula sa lupa ang mga naaagnas na burat dahil sa ulan na may halong chemical. Lumipat ang eksena kina Frank at Freddy kung saan bigla itong nakaramdam ng pagsusuka dahil sa kanilang nalanghap na utot. Kaya naman agaran na ring tumawag ng paramedic si Bert upang masuri ang dalawang ugok at nang makarating na ang mga paramedic ay dito na nga silang sinuri ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay nagtaka ang dalawang paramediko dahil wala silang makitang blood pressure o pulso sa kanilang katawan at ipinaliwanag sa kanila na ngayon lang sila nakaranas ng ganitong uri ng sakit at kinumpirma ng mga ito na patay na ang kanilang katawan. Ngunit sila ay nakakapagsalita pa at nakakagalaw na naging sanhi sa kanilang pagkalito habang patuloy na tumatakbo ang magbabarkada sa sementeryo ay dito nila nakita ang mga burat na unting-unting tumatayo sa kanilang mga puntod habang dahan-dahang lumalapit sa kanila dahilan upang lalo pang matakot ang grupo at naghiwalay-hiwalay. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli ng mga burat si Trash at pinagtulungang kuyugin ito habang napunta naman sina Spider, Tina at Scuzz sa bahay ni Ernie upang humingi ng tulong. At dito nakita ni Tina ang naghihikahos na si Freddy at sa kabilang banda naman ay muling bumalik sina Chuck at Casey sa bodega upang magtago at iligtas ang kanilang mga sarili sa mga burat. Kalaunan ng pabalik na sana ang mga paramedics sa hospital upang pag-aralan ang sakit ng ugok ay bigla silang nakarinig ng ingay mula sa likod ng sasakyan at nang pagbukas ng isa sa mga ito sa headlight ay dito nila nakita ang mga nakaabang na burat at agaran silang pinagfiestahan ng mga ito. Kaya't nang makita nila Ernie na tila takot na takot ang tatlong kabataan ay agad nilang tinanong ang mga ito kung ano ang nangyari sa kanila at dito na sinabi ni Spider na nakita nila ang mga burat na muling nabuhay at tila gusto silang kainin ng mga ito. At nang malaman ito nila Bert ay lalo pang nangamba ang mga ito at nag-isip ng paraan. Kalaunan ay napansin ni Ernie na hindi pa rin umaalis ang mga paramedics kaya't nagpa siya itong lumabas upang tingnan ang mga ito. Ngunit tila may kakaiba talagang nangyayari dahil bukas ang mga bintana ng sasakyan nito at upang makasiguro ay inilabas na ni Ernie ang kanyang water gun at agarang hinanap ang dalawang paramedics. Ngunit sa kasamaang palad ay naisturbo nito ang isang unanong burat na nagmumukbang dahilan upang siya ay habulin nito at nang makapasok sa bahay ay agad na nitong isinara ang mga bintana at agad na tumawag ng mga pulis hanggang sa dito na ngang sinimulan ng mga burat na palibutan ang bahay ni Ernie habang sinisira ang mga bintana upang makapasok. Habang makikita naman ang isang burat na ito na kumakain ng isaw at nang marinig niya na may tumatawag mula sa hospital ay agad itong sinagot ng burat at sinabihan na magpadala pa ng mga paramedics. Sa kabilang banda naman ay makikita na palala na ng palala na ang sakit ng dalawang ugok hanggang sa nagulat sila Ernie na may biglang dumating na paramedics kaya't agaran nila itong tiningnan at dito nila nasaksihan ang kalunos-lunos na nangyari sa mga ito sa kamay ng mga burat at lalo pang natakot ang mga ito nang malaman nilang unting-unti nang nasisira ang bintana kaya't agaran nila itong pinigilan at pinaghahampas ang mga kamay nito. Subalit sa kasamaang palad ay nagawang mahawakan si Scuzz ng isa sa mga burat at agaran siyang kinagat nito sa ulo na agaran nitong ikinadedu. Dahil rito ay agad nilang itinali ang kumain sa utak ni Scuzz upang interviewin at tanungin kung bakit sila kumakain ng ota. Ngunit sumagot naman ang huklubang burat na hindi sila kumakain ng ota sa halip ang mga utak lamang ng mga ito ang kanilang kinakain upang mapawi ang sakit sa kanilang katawan at hindi maramdaman ang kanilang pagkakaagnas.
Samantala ay mga 2 pulis pa ang dumating dahil sa natanggap na mga ulat patungkol sa pagkawala ng 4 na paramedics sa naturang lugar at nang imbestigahan nila ang paligid ay doon nila nakita ang isa sa mga paramedics na wala ng utak. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na silang inatake ng mga burat at doon ay ginawa silang parang adobo ng mga ito at nang makita ito ni na Ernie ay agad na silang nagplano kung ano ang susunod nilang gagawin at napagpasyahan ng ikulong sina Freddy at Frank sa loob ng isang chapel dahil alam nilang hindi magtatagal ay magiging isang ganap na rin silang mga burat at dahil sa matinding pagmamahal ni Tina kay Freddy ay nagpaiwan ito sa loob ng chapel upang makasama ang kanyang kasintahan at habang nangyayari ito makikita naman si Trash na muling nabuhay bilang isang burat at habang ito ay pagalagala ay agad nitong inatake at kinain ang isang palaboy na lalaki sa kabilang banda habang umiiyak si Tina dahil sa lumalalang virus sa katawan ng kanyang kasintahan ay makikitang unti-unti nang nawawala sa sarili si Freddy hanggang sa tuluyan na nga nitong inatake si Tina upang kainin ang utak nito at nauwi sa isang mainit na habulan at dahil sa nagagawang ingay ay agad na sumaklolo sina Bert at dito ay pinigilan nila ang burat na si Freddy at sinabuyan nila ito ng asido sa mata upang tuluyang mabulag at hindi makakita. Subalit habang ginagawa nila ito ay sinamantala naman ni Frank ang pagkakataon upang makalabas ng chapel at makatakas at dahil sa mabilis na paglala ng mga pangyayari ay tila nawalan na ng pag-asa si Spider at buti na lang ay nakaisip ng paraan si Bert na tawagan ng isa sa mga kaanib ng gobyerno ang mismong nagpasagawa ng naturang virus upang ipaalam ang malagim na sitwasyon sa lugar. Ngunit dahil isa itong hidden file ay kailangan nilang mukuha ang contact number ng naturang opisyal na nakatago sa loob ng basement ng bodega kaya naman ang kailangan nilang gawin ay makabalik doon gamit ang sasakyan ng pulis na nakaparada sa harap ng bahay ni Bert at nang buksan ni Tina at Ernie ang pinto ay doon na nga sabay na sumugod sa kanila ang mga burat at nagkaroon ng madali ang hampasan at bakbakan hanggang sa mabilis silang nakasakay sa sasakyan ng pulis. Subalit bago pa man sila tuluyang makaalis ay pinahirapan muna sila ng mga burat sa pamamagitan ng pagharang ng mga ito sa daan. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin nilang takasan ng mga ito hanggang sa makarating sila sa bodega kung nasaan sina Chuck at Casey. Balik ang eksena sa chapel at sa patuloy na pagwawala ni Freddy sa loob ay nagawa na nitong mawasak ang pinto at agad na hinanap si Tina upang kainin ang utak nito. At nang marinig na nina Ernie at Tina ang mga boses ni Freddy na papalapit sa kanila ay agad na umakyat ang dalawa sa itaas na bahagi ng bodega upang magtago habang si Frank naman ay mas piniling magpakaingot at magpasunog na lang ng buhay sa loob ng krematorium upang hindi na maging burat. Subalit ang desisyong ito ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon dahil sa nakalalasong usok na malilikha ng kanyang pagsunog habang sa labas naman ay makikita na may ilan pang mga pulis ang nagpunta sa lugar bilang responde. Ngunit pagkababa pa lang ng mga ito sa kanilang sasakyan ay agad silang inambush ng gutom na mga burat at tila nagsilbi bilang isang malaking festival ng pagkain para sa mga burat habang ang karumaldumal na ito ay kitang-kita naman mula sa itaas ng mga nakapatrolyang helicopter. Kaya't nang makita ng mga autoridad ang lahat ng nangyayari ay agaran na nilang binigyan ng babala ang mga tao malapit sa naturang lugar na manatili sa kanilang mga kabahayan at upang matawagan na ni Bert ang opisyal ay nagmadali na itong pumunta sa basement. Ngunit pinigilan siya nila Chuck dahil may isang burat ang naroon sa loob. Kaya't dito na pagpasyahan ni Bert na buksan ang basement at nagsagawa ng plano upang maitaboy ang leader ng mga burat at sabay itong hinampas. Nang matapos ay agad na nitong tinawagan ng opisyal na pulis upang matapos na ang kaguluhang kanilang naidulot habang makikita naman na unti-unti nang dumarami ang mga burat hanggang sa nakarating ang mga ito sa blockade ng mga pulis. Pilit mang itaboy ang mga ito ay hindi rin nila kinaya ang daan-daang mga burat kaya't hindi rin nakaligtas ang mga ito. Subalit nang marinig ni Bert ang kaguluhan na nangyayari ay wala na itong choice kundi tumawag na sa mismong kaanib ng gobyerno at tinawagan na rin ang mismong colonel na si Glover upang utusan ang mga tao nito na pasapugan na ang lugar gamit ang nuclear missile upang hindi na kumalat ang naturang virus. Pagkaumagahan, nang malaman na ito ng kolonel ay agad na niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na pasabugin na ang buong syudad hanggang sa dito nga narinig nila Bert ang isang missile malapit sa kanila at dito na ngang tuluyang sumabog ang buong syudad na lumipon sa kanila.
At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat. Take care always.